Mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nga makikita dito sa aking gilid lang yung beach resort, no? Kung saan nag-team building yung Ateneo Men's Basketball Team na kinabibilangan ni Narene Baterbonia at Divine Adili. At kaugnay pa rin po ito sa nagpapatuloy na investigasyon ng pulisya, kaugnay nga sa nangyaring malagim na insidente. At kahapon po ay natapos na ang CIDG sa kanilang isinagawang reenactment o reconstruction ng insidente o yung drowning incident. At dito nila nakita na mas lumalakas yung kanilang ebidensya para mapatunayan na nagkaroon nga di umano ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga organizers ng naturang team building activity. At ngayon pong araw ay pabalik na ang CIDG sa Metro Manila. Tatapusin daw nila ang kanilang investigasyon within the week. At sa susunod na linggo hanggang Lunes ay inaasahang maisusumitin na nila yung kanilang rekomendasyon sa Department of Justice sa kung sino yung mga dapat kasuhan sa naturang insidente. Kaugnay naman po mga kapuso sa kaligtasan sa dagat ay makakausap po natin ngayon live si Petty Officer 3rd Class Herbert Sindak ng Special Operations Unit ng Philippine Coast Guard para bigyan po tayo ng mga detalye at ano ba yung mga tips na pwede nating malaman kapag tayo ay lumalangoy sa dagat. Magandang umaga po, sir. Lapit po kayo rito. Alright. Good morning po. Sir, lapit po kayo ng konti. Masyado malayo. Alright. Una po sa lahat, ano po ba ang dapat gawin ng mga tao kapag halimbawa lumalangoy sila sa dagat? Lalo na kapag biglang lumakas yung alon. Kasi halimbawa, pagpunta nila, hindi pa malakas yung alon, tapos biglang lumakas. Ma'am, good morning. Mas magandang gawin ng isang lumalangoy pag biglang lumakas ang alon, mas maganda umahon na lang siya. Dahil kung sakaling maliligo siya, pagpapatuloy niya ang pagligo sa dagat at tamaan siya ng malalakas na alon, pwede siya nitong igulong sa ilalim ng tubig at tumama ang kanyang ulo o mapilay ang kanyang mga kamay at paa hanggang sa siya malunod. Alam niyo po, sir, marami po kasi sa mga Pilipino hindi naman aware dun sa rip current, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng rip current? Paano mo malalaman kapag naipit ka na sa gitna ng rip current at ano ang dapat mong gawin kapag mangyari ito? Yes, ma'am. Ang rip current, ma'am, yan yung maraming tubig na dala-dala ng malalaking alon sa shoreline na naiipon sa isang lugar at bumabalik papunta sa malalim na parte ng dagat. So kapag nangyari po ito, ano yung dapat gawin? At makikita mo rin, ma'am, yung rip current para malaman mo siya kung may rip current. Kung ang lugar ay maalon, may makikita kang part dyan na mahina lang yung alon, tapos mabula ang ibabaw, and then medyo malabo ang tubig. So yun pala, may rip current pa sa ilalim nun. Yun, ma'am, ang rip current. So anong gagawin niyo po pag halimbawa naipit ka sa ganon? Kung sakaling naliligo ka at naipit ka sa rip current, ang kauna-unahan mong dapat tandaan, huwag ka magpapanik. Pangalawa, huwag mong sasalubungin o pipiliting pumunta sa ahon na ang daan mo ay sa direksyon ng rip current. Kasi maubos lang ang lakas mo. Okay. Pangatlo, ang dapat mong gawin, mag-floating ka, pakiramdaman ang current kung saan ang direction, and then pwede kang lumabas sa current na yon, left or right side. Kasi mayroon lang isang direksyon. Meron lang portion ang current na laki na 3 to 4 meters. Okay. At usually ang direksyon ng rip current papalayo sa pampang? Yes, ma'am. Alright. Kapag halimbawa pakiramdam niyo po nalulunod na kayo, ano yung dapat gawin para hindi naman maubos yung lakas ninyo at mas malaking chance ninyong makaligtas? Yun nga, ma'am, kung sakaling naubusan ka na ng lakas, ang dapat mo lang gawin, mag-floating ka, humiga. Humiga sa dagat, kampay-kampay lang ng konti yung kamay para ma-reserve mo yung lakas mo habang naghihintay ka ng rescue or kung walang dumating na rescue, may lakas ka para maglangoy papunta sa shoreline. Tampang, oo. Karaniwan po kasi ang nangyayari kapag halimbawa may taong nalulunod na, sumusugod agad yung mga ibang tao na nasa pampang para i-rescue sila, especially kapag mahal sa buhay nila yung nalulunod. Pero yung iba hindi naman sanay. Ano po ba yung tips na mabibigay nyo para hindi naman makadagdag pa sa mga mabibiktima? Yun, ma'am. Yes, ma'am. Napakahalaga. Paano ang tamang paraan ng pag-rescue? Napakahalaga niyan, ma'am.
na kung sakaling makakita tayo ng nalulunod Mhm. na tao at di naman tayo train sa rescue, Mhm. ang mas magandang gawin natin kung dalawa tayo or tatlo, yung isa tumawag ng rescuer, Mhm. habang yung isa naghahanap ma'am ng mga pwedeng Ibato. ibato sa victim na lumulutang na bagay, or Oo. kung may makita siyang lubid or mahabang kahoy, pwede niyang iabot sa victim para hilahin patabi. Alright. Huwag kang basta susugod. Yes ma'am, huwag kang basta-basta Bakit? susugod, kasi ang tendency niyon ma'am, pag sumugod ka at mahawakan ka ng nalulunod na tao, may tendency malunod kayong dalawa. Kasi Dahil? hamak na mas malakas ang nalulunod na tao kaysa sa normal na tao. May binabanggit kayo na 10 times stronger? Yes, ma'am. Oo. Halos 10 times ang lakas ng nalulunod kaysa sa normal na tao, kasi yung nalulunod ma'am, lahat ng pwedeng gawin, gagawin yan. At yung tinatawag na adrenaline lumalabas sa tao pag nalulunod ma'am. Survival mode ka na, Yes, no? ma'am, So, yes. kailangan mo, pag kumapit ka, pwedeng yung taong sumagip sa'yo, yun pa yung malunod. Yes ma'am. Alright. To sum up, sir, sa karanasan niyo po bilang isang rescue diver, ano yung tatlong pinakamalaking pagkakamali lagi ng isang taong lumalangoy na nagdudulot ng kanyang pagkalunod? Ang kaunahan dyan ma'am, yung mga nilalabag nila yung signage Mhm. ng beach Mhm. na kahit red flag na, Mhm. pinipilit pa rin nilang maligo sa lugar na yun. Alright. Pangalawa, pag natangay sila ng current, nagpapanik, Mhm. na yun ang nakakaubos ng lakas ng tao pag nagpanik ka. Okay. Pangatlo, lumalangoy sila, pilit nilang nilalabanan yung current. Alright. Ang tendency, pag naubos ang lakas ng isang tao, lulubog na yan ma'am. Alright. Maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin, at sana po makatulong sa ating mga kababayan yung mga tips na binigay niyo po para hindi na po makadagdag pa sa mga nalulunod, no? Maraming pong salamat muli, Petty Officer 3rd Class Herbert Sindak ng Special Operations Unit ng Philippine Coast Guard Aurora.